Kaya Glenn Tagaylo, no? Sinagot talaga kita dito sa mga patutsada mo sa akin, hindi para saktan ko ang damdamin mo, kahit na ako ay sinaktan mo. Sabi nga ni, sino ba yung kumanta nun? Sinaktan mo ang puso ko, pinukpok mo ng martilyo. Di ba si Michael V ba yun? Eh hindi ako nagagalit sa'yo. Gusto ko maipaliwanag sa'yo. Yung nasa knowledge bank mo ngayon, eh parang yun na lang eh. Dagdagan mo yan. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago ko po simulan itong vlog ko po ngayon, ay ipapauna ko lamang po sa inyo na mayroon pong isang nag-comment po sa vlog ko nitong mga nakaraang araw na sinasabi pong ako po ay mayabang, nagyayabang at sinasabi ko ro po na mas tama ako doon sa ibang mga mekaniko na parang ayaw ko pong umamin ng aking pagkakamali. Sasagutin ko po yung kanyang comment, napakahaba po ng comment niya, isa-isa ko po sasagutin yan para din naman po ito sa ikalilinaw nung sagot ko at baka makatulong pa sa kanya. Kasi yung kanyang nalalaman ay katiting pa lang doon sa ipapaliwanag ko po mamaya. At dahil po sa sagot ko po na ito, nasisigurado ko na siya ay magkakaroon ng malaking kaalaman doon sa sinasabi niyang ako po ay nagmamayabang. Ayan, mga kapatid. Okay, marami pong mga customers at subscribers po si Autorans na pumupunta po dito sa amin nang hindi ko na po nakakausap muna bago sila magpunta dito. Talagang maaga pa lang, alas 8 pa lang na umaga, minsan nga alas 6 pa lang ng umaga, naghihintay na po sila dyan sa labas na magbukas po ang Autorans. Meron naman pong mga tumatawag muna bago sila pumunta at sinasabi sa akin yung mga issues at mga problema ng kanilang mga sasakyan. Kaya naman po yun ay nai-schedule po natin ng maayos. Pero dito nga po mga kapatid, first come first serve po talaga. Kaya po kung kayo ay naka-schedule ng araw, alas 8 pa rin po kailangan ay narito kayo sa Autorans. Hindi po pwedeng pupunta kayo ng late, hindi po talaga kayo maaasikaso dahil po sigurado may mga nauna na po silang ginagawa. Ngayon mga kapatid, meron po kasi nga nag-comment din at nag-message sa vlog ko tungkol dito sa Pajero ni Kuya Jun Del Rosario. Yung galing ng Cavite City, dinala dito sa Antipolo. Pagdating dito sa Antipolo City, dito sa Autorans, ay pumakat na yung makina at naputulan pa ng timing belt. Yung pagkaputol ng timing belt, posibleng doon pa lang sa Cavite naputol na yun eh. Kasi aandar naman yung kanyang makina dahil hindi naman ang naputol yung main na timing belt. Ang naputol ay yung belt doon sa balancer belt. Dalawang balancer ng makina ang kinakabitan nun. Medyo mayugyug nga lang ang engine nun, pero aandar pa rin yon dahil yung main timing belt ay hindi naman naputol. Ngayon, nung nagkausap po kami ni Sir Jun Del Rosario, dito mismo sa upuan kong to, andyan siya sa aking harapan at sinabi nga niya sa akin na yun daw pong oil indicator doon sa kanyang gauge ay umiilaw at hindi nawawala. Mawawala lang yung kapag inapakan yung accelerator. Ibig sabihin, itataas mo yung RPM. Okay, nasira po yung engine. Sa madaling salita, pumakat na yung kanyang makina. Ngayon, ito pong nag-comment, sabi ni Presi Soriano, dapat hindi pinapunta sa shop mo kasi may warning na low oil pressure. Sino ba nagpapunta? Hindi ko nga po alam na pupunta siya. Ikaw may kasalanan. Alam mo na may problema oil pressure, pinabiyahe mo ng malayo. Tapos may 5 tawa na emoji siya. Okay mga kapatid, hindi ko naman siya pinapunta rito. Sabi ko nga po sa inyo, Presi Soriano, yung ibang mga customers, pumupunta na lang po dito nang hindi ko sila nakakausap. Ngayon, ito pong si Sir Jun Del Rosario, kung ikaw ay magko-comment pa ulit dito sa comment ko na to, tanungin mo siya, Sir Jun Del Rosario, totoo ba na pinapunta ka ni Autorans doon na kahit na may problema ang iyong makina? O baka naman meron kang mekaniko na nakausap dyan sa Cavite City at sinabing okay na gamitin mo ang iyong makina? Kasi po mga kapatid, si Sir Jun Del Rosario, nagpagawa siya sa Cavite City. Nagpalit na nga daw po ng oil sending unit kasi ang akala nila, oil sending unit yung naging problema. Tumagal daw po yung unang oil sending unit, ngayon ang inisip niya, baka nasira daw ulit yung oil sending unit. Kaya siya ay pumunta na rito sa Autorans. Ang akala niya, yung oil sending unit lang ang nasira. Ang hindi niya talaga alam, mahina ng bumomba yung langis niya doon sa kanyang makina. So hindi na yun nagsisirculate ng maayos, malamang marami ng bara yung mga oil galleries noon, maging yung strainer
nung oil doon sa may crankcase, malamang barado na rin yon, kaya hindi ngayon makabomba yung langis. Kung ikaw man ay Miss or Mr. Presi Soriano, hindi po ako nagpapunta. Kung alam ko lang na ganun, hindi ako papayag. Kasi nga alam nating masisira yan. Kaya wag po kayong basta-basta magbintang. Ang gawin nyo po, panuorin nyo pong mabuti yung vlog ko at doon sinabi ko po na dito na kami nagkausap ni Kuya Jun Del Rosario at doon nga lang niya sinabi sa akin yung problema. Sabi naman po ni Neil Duck, may sign na mababa na ang oil pressure pero ibinyahe pa rin ng owner? May question mark? Opo. Tama po, ibinyahe niya kahit na alam niyang hindi namamatay yung oil indicator. Kasi nga ang buong akala niya ay ang may problema lang ay yung oil sending unit. Marami po kasing ganyan na problema lalo na sa mga lumang engine. Yung mga crosswind na yan, yung mga L300 na yan, mga Adventure, itong Pajero, dahil yung kanilang mga oil sending unit ay yung mga mechanical pa or analog na mga oil sending unit. Ngayon, kapag nasisira talaga yon at nagkakaroon yun ng tagas, umiilaw ngayon yung oil indicator doon sa gates. Yun ang kanyang buong akala. Pero alam mo, Sir Neil Duck, mabuti na nga lang mabait pa rin talaga itong Pajero na to sa kanya. Kasi kung ito ay hindi mabait sa kanya, baka diyan pa lang sa SLEX, no, ay itirik na siya at lalong mas malaking problema ang kanyang mapapala doon. Malaking gasto, siyempre, itotow ka dyan. Buti ng buti sana kung malapit na dito sa Antipolo. Paano kung malayo-layo pa talaga siya? Naku, napakalaking gastos doon. At malamang, matindi ang magiging sira ng kanyang Pajero. Ang sabi naman po ni Tri Mayor, kaya nga merong engine oil light. Ibig sabihin, merong diferensya sa makina. Magbasa ng owner's manual ng sasakyan para iwas sira ang makina. Okay, hindi naman po nangangahulugan na kapag ka umilaw yung oil indicator ay may malaking sira na ang makina or may sira na ang makina. Minsan kasi, bawas na yung langis. Di ba? Kaunti na yung langis mo. Minsan naman dahil sa hindi ka talaga nag-change oil, lumalapot yung langis mo. Kaya minsan, kapag in-start mo sa umaga, matagal bago mawala yung oil indicator. Pero kung bawas talaga yung langis mo, syempre, kakaunti yung langis, mahina din yung pressure na paiikutin niya sa loob ng makina. Hindi rin mawawala yung ilaw ng oil indicator. At kung sira nga yung kanyang oil sending unit, mapa-analog or mapa-digital yan, ay ganun din ang magiging epekto. Hindi mawawala yung kanyang oil indicator doon sa iyong panel gauge. Ngayon, kailangan yan ay matignan talaga at makita yan ng mga mababait na mekaniko. Hindi lang yung basta mekaniko, mababait. Kasi mayroong mga mekaniko na kung ano-ano yung mga sasabihin sa'yo, yung pala, oil sending unit lang, napa-overhaul ka pa. Pero kung talagang mahina na yung bomba ng langis, yan talagang kailangan na i-overhaul na. Sabi naman po ni Rax DTV, kung ako kay Manong Del Rosario, overhaul na lahat kahit umutang pa ako. Siguro nakita nitong si Rax DTV, nung ipinakita ko yung Pajero, makinis pa talaga Pati yung interior maganda. Kaya tama yung sinabi mo, Kuya Rax DTV, na pwedeng ipangutang. Kaya lang, medyo mahal din talaga ang magpa-overhaul ngayon nitong mga ganitong klaseng 4D56. Mas maraming pyesa kasi ito kumpara doon sa mga local na 4D56. Ito po kasi ay Japan version. Ito yung naka-turbocharge. Ayon naman po kay Sir Ramon Ermita. Ayos itong pangalan nito Yan ang pangit sa 4D56 timing belt. Walang katiyakan kung kailan mapuputol ang belt. Mas maganda talaga timing gear or chain. Iingay lang, pero makakauwi. Hindi tulad ng belt, hindi ka na makakauwi hanggat hindi nagagawa. Kaya ayaw ko na ang 4D56. Kaya nga dapat laging i-check ang inyong mga timing belt tuwing kayo ay magpapa-PMS. Gawin nyo ng ugali yan. Kasi nga po, may mga belt din kasi na nasisingit yung mga fake. At dapat din po mga kapatid, yung mga timing belt na yan, kapag i-check nyo, hindi siya natitilamsikan ng langis or ng diesel. Sa mga 4D56, dahil yung kanyang injection pump na pinaiikot din ng timing belt na yan, yung injection pump, merong oil seal dun yon na kapag ka yun ay nasira, sumisirit yung diesel dun. At pag sirit ng diesel na yon, nababasa ngayon yung timing belt. Yun ngayon ang sisira sa yung timing belt. Sigurado yun, kapag yun ay hindi mo napansin, nako, mapuputol talaga ang timing belt nyo. Kaya i-inspectionin nyo yan palagi. Ito yung PMS nyo, 5 tornilyo lang naman yan, maiaangat mo na yung cover, timing cover, at makikita mo na ang yung timing belt kung yan ba ay nababasa ng langis or
kung yan ba ay nababasa ng diesel. Pero Sir Ramon Ermita, hindi porke naka-timing chain or naka-timing gears ay pasok na sa banga or wala ka ng magiging problema. Marami ding issue itong mga timing chain at itong mga timing gears. Katulad nitong mga Isuzu Crosswind, no? Karamihan ng mga Isuzu engine na gumagamit ng timing gears, kapag yung mga gears na yan or yung mga sprocket na yan ay nagkaroon na ng wear and tear, parang ganito yan. Ayan. Nagkaroon na siya ng uga, no? Magbabago din po yung timing niyan, parang ganyan, no? Magbabago yung timing niyan na hindi mo na kasi iyon mai-eksakto, lalo na kung medyo naluluma na yung engine. Pag nagbago yung timing, i-adjust mo ngayon doon sa iyong injection pump. Ngayon, pag hindi mo na kayang i-adjust doon sa injection pump, uusok ng puti yan. Kaya marami ang nabibiktima ng mga mekaniko, itong mga naka-timing gear, kapag hindi ka nagpalit ng mga bagong timing gears na yan, nako, hindi mo maisasakto yung timing. Kahit na sabihin mong millimeter lang or wala pa sa 1 milimetro yung kanyang clearance, ilan yung ipin ng gears na yon. Pag sama-samahin mo yung ganong kalaki ngayon yung kalog ng sprocket mo at mawawala sa timing yon. Pag nawala sa timing yon, iyan na yung mayroong misfire, minsan fuel knocks, minsan makikita mo talaga sobrang puti ng usok doon sa tambucho kasi nga nawawala na sa timing yung injection pump. Ngayon, paano naman yung timing chain? Ganun din. Yung timing chain, kapag ka naluma na yan at hindi ka ngayon gumagamit talaga ng magandang langis, dapat pag ikaw ay naka-timing chain, talagang ang gagamitin mong langis dyan ay yung mabababa ang viscosity para talagang nanunuot siya doon sa chain pin, yung pin ng kadena at ng roller. Kapag hindi nakapasok yung langis sa pagitan ng mga roller na yan, rollers at yung mga pins, hindi ka agad yan maglulubricate. Kaya ngayon, ang tendency yung kadena lumuluwang. Lumalaki yung diametro niya. At paglaki ng diametro nun, ganun din ang mangyayari. Mawawala din sa timing mula dun sa crankshaft at kung iyan ay double overhead cam, yung dalawang camshaft dito, mawawala din sa timing yun. May nagawa na po kaming ganyan. Nissan Navara D40. Ito pong D40 na to, ginawa rin po ito ng isang magaling na mekaniko ng mga D40, kaya lang hindi niya natapos ng maayos, in-overhaul niya yan, ginawa niya ng lahat, pero ang problema pa rin, kapag ka in-start mo at binitawan mo yung accelerator, namamatay. I-start ulit, apakan mo accelerator, revolution mo, okay, pero pag binitawan mo yung accelerator, namamatay siya. Ang nakita naming problema doon, yung mga timing chain, nagkaroon talaga ng uga. At yung uga na yon, mula doon sa timing pin at doon sa roller, ayan, ganun yon. Okay, kahit sabihin mo nga, tulad doon din sa mga sprocket na nagkakaroon ng, sabihin mo ng 0.3 mm na alog, yung mga sprocket, ganun din sa timing chain. Pag pinagsama-sama mo lahat, yung dami ng timing pins na yon, lumalaki rin yung kanyang clearance. Kaya ngayon, mawawala sa timing sa taas, mawawala sa timing dito sa baba, yung trabaho ng camshaft positioning sensor, yung trabaho ng crankshaft positioning sensor, magluluko yan. Kaya tuloy, namamatay yung engine. Kahit nasabihin mong maganda yung chain guide mo, kung yun namang timing chain mo talaga ay nagkaroon na ng wear and tear, ganun din, hindi rin siya makakatulong. Kaya, kahit sabihin mong timing belt, kahit sabihin mong timing chain, timing gear, may mga downside din yan. Pero, sa timing chain, sa timing gear, walang mapuputol. Yun nga lang, sa timing belt, lalo na kung yung mga Ford nakababad sa langis, naku, napakadelikado po talaga. Ngayon, eto na mga kapatid, puntahan na natin itong mahusay na mekaniko na to na nag-comment sa vlog ko tungkol doon sa Toyota Vios na iniscan ko at sinabi ko nga na yung mga wheel speed sensor or ABS sensor na nandoon sa gulong ang posibleng may problema. Kaya lang, hindi siya pumayag doon sa sinasabi ko at ito na nga yung mga sinabi niya sa akin. Pero, hindi natin to sasagutin ng pabalang-balang at hindi tayo magagalit sa kanya kasi ituturo natin sa kanya to. Kasi yung kanyang nalalaman ay para doon sa mga lumang modelo lang ng mga sasakyan. Pero marami pong mga design, variants ng mga sasakyan ngayon, ang ganito na po ang ginagamit nila pagdating doon sa pinag-uusapan po natin dito. Ito, babasahin ko muna yung kanyang comment. Sabi ni Glenn Tagaylo, mababang tumagay, Tagaylo, output and input speed sensor sa transmission po yan at hindi sa gulong. Ayan, sabi niya sa akin. Diyan kukuha yung RPM at speed ng kilometers per hour
gauge mo. Yung RPM, hindi doon yun. Iba yung RPM. Yung RPM talagang yung mga sensor sa engine yun. Pwede yung crankshaft positioning sensor. Ngayon, doon sa speed sensor, doon sa transmission at doon sa gulong, wala pong kinalaman ng RPM doon. Mr. Tagaylo. Okay, tuloy ko yung pagbasa. Yung sa gulong ay ABS sensor mga yan. Hindi yan motorcycle na speed sensor yung nakalagay sa front wheel hub. Ayan, tinuruan tayo na hindi daw yun sa motorcycle. Tama naman kasi yun nga yung alam niya sa motorcycle lang eh, no? At ituturo ko sa iyo kung bakit kailangang itaas mo pa yung nalalaman mo para hindi mo ako pagsasabihan na mayabang. Okay, ituloy natin. Papalitan mo ata mga ABS sensor, LOL. Ano ba yung LOL? Laugh out loud. Tumawa ka ng malakas. Okay, tama yung mekaniko nagsabi transmission ang problema dahil sa output speed sensor may gear na naka-attach dyan after ng speed sensor. Okay, tama naman din siya. Ito yung mga lumang mga design. Halimbawa, sa mga adventure, sa mga Pajero, sa mga crosswind, merong output speed sensor yon na may nakakabit na engineering plastic na gear. At kapag ka nabubungi yung engineering plastic na gear na yon, ay mawawalan ka ngayon ng odometer. Hindi gagana yung speedometer mo. Kasi nga hindi na umiikot yung output speed sensor para paganahin yung speedometer mo. Okay, tama siya doon. Pero yung sa BIOS na iniskan ko, merong bagong design na hindi mo alam. Tapos sinasabi mo, nagyayabang ako. Okay, ituloy mo na ulit natin yung sinabi mo. Possible bungi yung gear or yung speed sensor talaga ang sira. Paano yung mga sasakyan ngayon na may hill assist? Yung kapag ka paakyat, di ba? Kahit na bitawan mo yung preno mo, hindi siya umaatras. O, di ba? Ayan yan, malalaman mo ngayon kung ano ang dahilan doon sa sinasabi ko. Pinalalabas mo pa, ikaw mas may alam. Yun na, ito na, masakit na to. Sabi ko daw, pinalalabas ko pa na ako ang mas may alam doon sa mekaniko. Teka muna, bakit hindi nagawa nung mekaniko na pinanggalingan nung BIOS na yon yung problema? Kung talagang alam niya yung sira. Bakit dinala sa akin? Di ba? Bakit pumunta yung BIOS na yon, yung may-ari ng BIOS na yon dito sa akin at ipinache-check niya ngayon yung problema nga na yon? Di ba? Kung talagang tama siya, di sana hindi na pumunta sa akin yon. Pati yung timing, yung over-retarded na timing, sana kung talagang tama siya, hindi na pupunta sa akin yon. Di ba? Okay. Eto na, nagdrama na po. Itong si Glenn Tagay LOL. Lo pala. sorry. Yung LOL, laugh out loud yon. Okay. Sa buhay talaga, ayan na, drama to. Dapat may music. Hindi natin kailangan na magmayabang na parang tayo pa ang marunong or mas magaling sa ibang mekaniko. Nagkakamali at nagkakamali din tayo paminsan-minsan. Kahit gaano pa kataas ang experience natin. Ayan. Glenn Tagaylo, butiin namin mo. Yung sa'yo kasi hindi pa minsan-minsan eh. Kasi bakit? Sinasabi mong ako'y mali, kung talagang sa tingin mo ako'y mali, hindi ko naman kokontrahin yung opinion mo. Pero ipapaliwanag ko sa'yo. Eto na po yun. Yung drama mo, medyo bawas-bawasan mo. At yung pati yung tagay mo, para itong sasabihin ko sa'yo, malaman mo ng husto. Alam niyo mga kapatid, may mga design, output speed sensor, input speed sensor, na yung mga transmission ay walang output speed sensor doon sa kanyang mismong transmission. Merong ganyang design. Katulad ng BIOS na yon. Wala siyang output speed sensor, kaya yung ginagamit niyang speed sensor ay yung mga nasa gulong, papunta doon sa ABS niya. Nakuha mo yon, Glenn Tagaylo. Ngayon, subukan mo na iangat mo yung apat na gulong nung BIOS na yon, iangat mo yan, at i-drive mo, ilagay mo sa drive. Kapag hindi umikot yung isa, dahil nga iyan ay naka-open differential, mag-e-error yung engine mo. Mag-e-error, magkakaroon yon ng check engine. Kasi hindi umiikot yung mga gulong, kasi doon kinukuha ngayon nung computer, nung ECU, pati nung transmission, para mag-shift siya yung ikot nung gulong, yung sensor, yung signal, nandoon yun. Yung mga ABS sensor na yan, magpipid yan ng information doon sa ABS module. At yung ABS module naman, magpipid yan ng information doon sa ECU at doon sa TCM.
sa transmission control module. Kaya kung masisira yung ABS sensor mo doon sa mga gulong, magche-check engine din yan at kadalasan hindi na gumagana ang speedometer mo. Hindi lahat ng design ng mga sasakyan ay katulad nung sinasabi mo. Mas marami yan sa mga lumang sasakyan. Yung sinasabi mo na merong output speed sensor. Hindi rin naman lahat ng BIOS ay mayroong ganong design. Merong mga kotse, kapag walang ABS module, sigurado yan ay mayroong output speed sensor doon sa transmission. Sure yun. Kasi wala siyang ibang kukuhanan dito sa mga gulong. Kasi nga, wala naman siyang ABS module. Ngayon, dahil sa may ABS module siya, yung ABS system na yan ay nakadesign din doon sa mga safety features tulad na nga lang ng mga hill assist na yan. Diba? Kapag ka ikaw ay meron nun sa kotse mo, yung hill assist na yan, kung ibabatay mo doon sa output speed sensor ng transmission, hindi gagana tong hill assist mo. Kasi nakapreno ka nga eh. Hindi gagalaw tong sa output speed sensor kasi hindi ka tumatakbo. Pero doon sa sensor doon sa gulong, kapag medyo umikot ng konti yung gulong mo dahil paakyat ka, no, binibitawan mo ngayon yung preno, iikot ng konti yon, gagana ngayon yung sensor na yun. Hindi ka dapat umikot, tutulungan nga kitang umabante. Yung hill assist, aasistihan nga kita eh. Kaya doon nakalagay ngayon yung mga sensor na yun, Glenn Tagay Law. So hindi lahat ng mga output speed sensor nandoon lang sa transmission. Nakuha mo ba yung sinasabi ko? Kahit na ngayon, maghanap ka ng mga BIOS na walang output speed sensor, sigurado may ABS sensor yon. At yung mga sensor na yon, yun yung mga nasa gulong. Ngayon, ang tanong mo, papalitan mo ba lahat? Papalitan ko daw ba lahat yung mga output speed sensor doon sa, o yung mga ABS speed sensor doon sa gulong? Eh, pwede kasi bakit? 250,000 kilometers na po ang tinakbo ng BIOS na yon. At tinanong ko yung may-ari kung nagpalit na ba siya ng mga wheel speed sensor na yon. Hindi pa daw, ni minsan. Eh, pinang-grab kasi yun eh. Diba? Kaya nga, yun ang problema nung kanyang BIOS. Yun yung sinasabi natin doon. Kasi meron na rin tayong mga nagawang BIOS na ganyan at yun nga yung nagiging issue. Wala siyang output speed sensor doon sa transmission. At yung pinaka-OSS niya ay yung mga nandoon sa mga gulong. Kapag nasira yan, ay hindi rin gagana yung kanyang ABS sensor na yon at wala siyang maibibigay na information doon sa ECU at wala rin siyang maibibigay na information doon sa transmission control module. Kaya Glenn Tagay Law, no, sinagot talaga kita dito sa mga patutsada mo sa akin, hindi para saktan ko ang damdamin mo kahit na ako ay sinaktan mo. Sabi nga ni, sino ba yung kumanta nun? Sinaktan mo ang puso ko, pinukpok mo ng martilyo. Di ba si Michael V ba yun? Eh hindi ako nagagalit sa'yo. Gusto ko maipaliwanag sa'yo. Yung nasa knowledge bank mo ngayon, eh parang yun na lang eh. Dagdagan mo yan. Kasi marami ng mga bagong design ngayon, nitong mga output speed sensor na yan, lalo na yung mga safety na mga sasakyan ngayon, yung naka-ABS nga, na kapag ka mamemreno ka ng biglaan, tapantayin ng ABS, no? Yung bawat preno mo, magpantay-pantay ng kapit yan para hindi ka mag-i-skid. Yun ang importante doon sa output speed sensor na kakabit doon sa mga gulong. Hindi lang yung nandoon sa transmission. So dahil sa doon naman siya nakakabit, doon sa bawat ikot ng gulong na yon, kaya yung speedometer mo gumagana rin. So ngayon, babalikan ko lang yung drama mo dito. Sabi mo, sa buhay talaga, hindi natin kailangan na magmayabang na parang tayo pa ang marunong or mas magaling sa ibang mekaniko. Nagkakamali at nagkakamali din tayo paminsan-minsan kahit gaano pa kataas ang experience natin. Yun, Glenn Tagay Law, yun ang problema. Hindi mo ngayon masabi na mataas ang experience mo. Kasi yung sinasabi mo dito, ay yung mga lumang design pa. Ngayon, dito sa mataas na experience, marami ng mga bagong design at hindi pa rin naman talaga inaalis yung kaalaman mo, yung mga lumang design. Meron pa rin yan at iyan ay pinagsasama-sama nila. Eh pero dahil sa sinabi mo na nagyayabang ako, mas magaling pa ako doon sa ibang mekaniko, eh wala tayong magagawa doon kasi na-experience na namin yan, meron na tayong mga nagawang ganyan, nagaling din sa ibang shop,
nagpalit ng sensor doon sa transmission, ang pinalitan niya, input speed sensor. Bakit? Walang output speed sensor nanyamba lang. Pero dito, nung pinalitan namin yung mga sensor doon sa bawat gulong na napaka-importante, kailangan palitan mo lahat yon. Or kung buo naman yung iba, palitan mo talaga yung sira at mawawala yung problema mo doon sa check engine na yon. Okay, Glenn Tagay, bawas-bawas ng konting tagay para mas maging maganda ang ating mga pag-aaral. Salamat sa panunood mo sa aking mga vlogs. At sa susunod, huwag kang basta-basta bibirit, huwag kang basta-basta titira sa makapwa mo kasi mahirap talaga yan sa'yo magbabackfire yung mga sinasabi mo. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Ito po ang inyong lingkod. Kahit na nung ibato niya sa akin, meron pa nga nag-message sa akin, puro mura talaga. So, sa text message, wala po tayong magagawa. Kung nasasagasaan po kayo, pasensya na. Pero lahat naman ng mga ibinablog ko, nandoon din, ipinakikita natin kung paano natin ginagawa. At kung yan naman po ay makakatulong sa inyo, mapapawi naman din siguro yung kaunting galos na na-inflict ko po sa aking mga vlog sa inyo. Mga kapatid, maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.